Hello mga kaokay, ngayong araw nga dahil brownout kaya naman naisipan namin na magluto ng saging. Syempre papartneran nga rin namin yan ng napakasarap na ginamos. Biglang ang nag-brownout sa apartment namin kaya naman naisipan namin na pumunta dito sa Basakan. Napakainit rin kasi talaga sa apartment kung mag-i-stay nga kami doon. Kaya mas minabuti na nga lang di talaga namin na pumunta na lang din dito. Wala nga rin talaga to sa plano namin na magluto nga ngayon ng saging dahil biglaan nga lang di talaga to. Wala nga rin kaming mga kadaladalang gamit dito. Buti na nga lang at meron nga kaldero yung pizza ni Food Panda Rider kaya naman nakahiram nga kami. Kanina nga rin pala ay nautusan niya ni Food Panda Rider yung kanyang pinsan na bumili nga nitong saging. Tamang-tama nga rin talaga yung binili niya dahil mix hinog, mix hilaw. Medyo marami-rami nga rin talaga tong saging na pinabili nga namin. Mabuti na nga lang at nagkasya naman dito sa kaldero. Hindi nga rin talaga sana yan magkakasya pero talagang pinilit nga namin. Iba talaga kapag gusto mo nga gawin ang isang bagay ay may paraan talaga. Wala nga kami mapaglutuan dito kaya nag-isip na lang din kami ng paraan para nga makapagluto. Mabuti na nga lang at marami namang mga kahoy-kahoy dito na siya nga magiging sugnod namin. Tinulungan na nga rin pala kami nitong kasi ni Food Panda Rider. Iba rin kasi talaga kapag hindi nga pinaplano mas natutuloy nga. Eto nga tinatry na nga rin talaga nilang ilagay dito yung kaldero. Mukhang matibay rin naman yung tali kaya naman napagdesisyonan na nga nilang maghaling. Buti na nga lang at may lighter rin naman silang dala. May mga plastic rin naman dito kaya yun na rin yung ginamit nila pang sindi. Ang dami na nga rin talaga naming panggatong syarog dili maluto ang saging ani. Ang bilis nga lang di talagang kumalat ng apoy dahil mahangin nga rin talaga dito. Kaya't ayan nga tinakang na rin nila kaagad yung kaldero. Tinansya nga lang din nila yun bang hindi masyadong mataas para mabilis lang daw maluto. Kinagadahan nga lang di talaga dito dahil isa nga lang yung nagplano pero ang dami nga naming nagtulungan. Pero actually wala nga akong ginawa dyan kundi magtingin-tingin lang. Dahil sila nga lang talaga kasama yung mga kasi ni Food Panda Rider yung dumiskarte. At ako na may tamang pa-char-char nga lang. Kunyari nga rin talaga binabantayan ko nga rin talaga ito para hindi mapagod. Pero ang totoo nga lang talaga ay nagpa-video nga lang ako para naman may ambag ako. Habang hinihintay nga naming maluto ang saging ay eto nga sila dito at busy-busy nga rin sa pagbabasketball. Alauna pa nga lang pala ng hapon ng biglang nga mag-brown out sa apartment namin. Kaya naman nung pag-alas 2 nga ay pumunta na kaagad kami dito dahil hindi talaga namin maantos yung kapasuan doon. Hindi na namin pahihirapan sa kalisod yung mga sarili namin. Napapadalas na nga rin talaga ang pagpunta namin dito dahil napaka-presko rin kasi talaga dito. Mas maganda nga rin siguro kung may kubo-kubo nga kami dito pero hindi nga namin tulupa. Kaya madalas kapag tumatambay kami dito, nagdadala na lang din ako ng sapin. Kung minsan nga rin talaga, nakakatulog nga rin ako dito kahit saglit nga lang. Excited na nga rin talaga ako makakain ulit ng saging dahil matagal-tagal na nga rin talaga yung last time ko nga kain ito. Nako, alam nyo naman talaga na paborito ko nga talaga tong saging. Lalong-lalo na nga talaga kapag may ginamos, ay nako, napaka-perfect talaga. Anyways, pinakuha ko na nga rin pala si Food Panda Rider ng dahon ng saging. Dahil dun nga namin ilalagay yung mga lutong saging na dahan-dahan na nga rin talaga nilang tinanggal mula dito sa tali ang kaldero. Wala nga pala kaming dalang tubig dito dahil medyo malayo-layo nga rin yung bahay nila Food Panda Rider. Kaya hindi na lang din namin ito babalatan at ilalagay nga lang namin ito diretso dun sa may dahon ng saging. Sayang nga lang talaga at kaunti nga lang talaga itong niluto namin dahil napakarami nga rin talaga namin dito. Ayan at eto na nga rin pala yung ginamos. Syempre wala nang patumpik-tumpik pa at kumain na nga rin talaga kami kaagad. Wala talagang tatalo sa saging with ginamos, napakasarap talaga. Kahit nga araw-arawin ko ba yung pagkain dito na hindi talaga ako magsasawa. Puro nga lang din pala mga hilaw na saging yung mga pinagpipili ko. Mas masarap din kasi kapag hilaw na saging nga yung i-partner sa ginamos. Ang bilis nga lang di talagang naubos ng saging namin at medyo kinulang nga rin talaga kami dun. Buti na nga lang talaga at hindi naman ako nagpakansi dahil nakatatlong saging rin naman ako. Ako na nga lang di talaga yung natirang kumakain ngayon. Syempre magpapaalkansi ba naman si Kaukay. Sa susunod nga na pagbalik namin dito ay dadamihan na talaga namin ang pagluluto ng saging. Nang sa ganun ay mas marami nga rin talaga ang makakain at hindi na nga kami mabitin pa. Anyways, dahil medyo natagalan nga yung pagbalik ng kuryente dun sa apartment namin kaya dumito na lang di talaga kami hanggang sa ginabi na nga kami. Dahil may paliga nga sila dito kaya nanood na lang din kami. Dito pa nga rin kami pumwesto ni Food Panda Rider. At habang nanonood nga, bumili na nga rin kami ng makakain-kain namin. Nakakagusla rin kasi talaga manood. Noong time na to, isa nga rin pala sa naglalaro dyan yung pinsan ni Food Panda Rider na tumulong sa amin kaninang magluto ng saging. Kaya eto, nag-prepare na nga rin pala kami ng tubig para sa kanya at sa iba pang manlalaro na gusto ngang uminom. Bale, nung gabing to ay 5 team nga pala yung naglaro. Sobrang nalingaw na nga rin talaga kami kaya naman natagalan talaga kami dito. Madalas nga rin pala sa mga kasama namin dito ay mga kapitbahay lang din naman nila Food Panda Rider. Nilibre na nga rin namin ng pagkain itong mga bata. Otro yun. Tuloy-tuloy
ang laro hanggang sa pangalawang beses kang nag-brown out. Nagtataka na nga rin talaga kami itong week na to, palagi na lang talagang nagba-brown out. Amaro to mga kaukay.